sa hospital. Yung syrup ko sa baba, medyo na-stable lang siya. Pero yung akin, nilagay ko yung ating fresh milk. Good morning, guys. So, andito kami ngayon sa labas. Papunta kami sa Mart. Mamalengke tayo today. Naubusan na ng stock sa bahay. So, kasama ko yung dalawang anak ko. Walang mapag-iwanan kasi yung asawa ko pumasok na siya sa work. Maaga siya pumasok today. So, ayan. Samahan nyo kaming mamalengke and mamaya magluluto tayo. Go! Run to you! So, yung Mart, malapit lang siya dito sa bahay namin. Mga 5 minutes away lang. Kaya medyo hindi mahirap. And dinala ko yung stroller ng anak ko para hindi ako mahirapan magbitbit. Double purpose yung stroller. Pwede siyang lagyan ng pinamalengke. Since walang sasakyan today, walang service. So, ayan. Yung service ko yung stroller ng anak ko. Diba? Kaya kahit malaki na yung anak ko, hindi ko pa siya tinatapon kasi napaka-useful niya. Pag medyo mabigat yung pinamalengke, pwedeng-pwede siyang gamitin. And, so is here. So, yeah. So, do you feel shy? Ang ganda ng weather today, guys. Ayun yung cherry blossom. Tingnan nyo. Let's go! Okay guys, nasa bahay na po kami and yung dalawang bata, naglalaro sila. So ayun guys, share ko sa inyo yung nangyari sa palengke. Sobrang nakakahiya, most embarrassing, charot. Hindi naman siya most embarrassing. Kaso nakakahiya, kinakabahan pa rin ako. Kasi ganito yon. Ayan, kwento tayo. Kasi ganito yun, nakalimutan ko dalhin yung card ko. Dito kasi sa Korea, yung mga Koreans, pag namimili sila sa market or pag nag-shopping sila, ang ginagamit nila usually is credit card or debit card. Bibihira lang sa kanila yung gumamit ng cash. So, ayan, ang nangyari sa akin, today nagpalit ako ng jacket. I think 2 days ago, nung namalengke ako, ibang jacket yung ginamit ko. So, nilagay ko yung card sa bulsa ko, hindi sa wallet ko. So, ina-expect ko na nasa wallet ko yung card ko, nasa loob ng wallet. So, ang kinuha ko lang dun sa isang jacket, yung wallet ko. Hindi ko chinek yung card kung nasa loob nga ba. So, ayan, nung pumunta na kami sa palengke, magbabayad na ako. Medyo, konti lang naman yung customer, so hindi masyadong nakahiya. Kaso nga lang, syempre kilala na ako nung cashier doon. So, ayan, sobrang kabog talaga ng dibdib ko. So, ayan, nung sinabi niya na yung total, pag-check ko sa wallet ko, twing, walang laman, walang card, besh. Buti na lang, may cash tayo. Kaso nga lang, hindi sapat yung cash. Yung kailangan kong bayaran is 39,900 won or 1,600 pesos. Tapos yung cash ko lang is 25,000 won. So, kulang siya, diba? Buti na lang, meron silang mga points. Yung pag namimili ka doon, maiipon yung points. Tapos, ayan, naipon siya. Nakaipon ako ng 12,500 won or nasa 400 pesos din yun. So, ayan, binawas niya na lang. And, ayun, yung cash yung pinambayad ko. Pero medyo nakakahiya pa rin talaga, oh my God. Kaya, guys, lesson learned, paglalabas po kayo ng bahay or mamamalengke kayo, always check your pocket or your wallet. Kasi baka mangyari yung nangyari sa akin, mangyari din sa inyo. Tama ba? Ang gulo, no? So, ayan, today, share ko sa inyo yung mga pinamili ko bago tayo magluto-luto. Ang plano kong lutuin, luto ba yun? Ang plano kong gawin, gusto kong gawin yung ginawa ni Jayaki. Gagawin natin yung fresh strawberry milk na ginawa niya. Kasi mukhang masarap siya. Never ko pa siyang na-try. So, ayan. Gayahin natin. Ayan. Etong, unahin natin tong pinamili kong tok. Sticky rice siya na, ayan, ganyan.
Favorite ng anak kong lalaki pag sinasabawan siya na may beef. So, ayan, lutuin ko siya siguro bukas. Tapos, bumili rin ako nitong malalaking sili. Ayan, pang side dish. Pwede siyang isawsaw sa samjang. Ano ba yung samjang? Bean paste, ayun. Memory gap na naman yung lola nyo. Tapos, etong anak ko, gusto niya daw kumain itong sausage na nasa stick. And then, meron tayong dimsum. Gustong-gusto ko to kasi yung lasa niya parang lumpia lang din. So, nahihirapan ako maghanap ng lumpia wrapper dito. Kaya, ito na lang yung binibili ko sometimes pag nagkikrave ako sa lumpia. Tapos, masarap siyang isawsaw sa hot chili sauce. And then, meron din tayong banana uyu or banana milk. Ito, gustong-gusto ito ng anak kong babae. Kaya, syempre, dapat hindi mawawala sa refrigerator. Tapos yung butter, dahil plano kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng strawberry bread. Steam lang siya, hindi tayo gagamit ng oven. Since alam ko naman na yung iba sa inyo walang mga oven, kaya mag-steam tayo. Steam strawberry bread. Ayan, gagamitan natin siya ng butter. And syempre, hindi mawawala ang bean sprout. Alam niyo na, pag nag-share ako sa inyo ng grocery haul, di ba, laging may bean sprout. Ayan, favorite ng asawa ko. And this bok choy, usually ginagamit to pag magsisinigang or nilaga. Parang pechay siya. Chinese pechay. Ayan, ginagawa ko rin tong side dish. Tapos, meron din tayong itlog ng pugo. Itlog ng pugo. Bala kong gumawa ng chop suey. Siguro mga next day pa. Tapos, meron din tayo nito giniling na pork. Ayan. Magluto tayo ng giniling na pork. Siguro bukas. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating strawberry since gagawa tayo ng milk. Fresh milk strawberry by Jaya-Kim. So, ayan guys. Yun lang. Meron pa pala dito. Itong, ba to? Kuchu chamchi. Ayan. Yung parang, ang lasa kasi nito para siyang 552 tuna. Kaya gustong-gusto ko to. Kahit ito na lang yung ulam na, ulam ko, sob na siya. So, ayan lang guys, yung aking pinamili. Lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Siguro mahalata nyo, no? Nagra-rattle ako. So, ayan. Kinakabahan talaga ako, my God. Hindi ko alam. Although, pwede ko naman talagang bawasan yung pinamili ko para sumakto yung pera, yung cash ko. Pero, siguro, nahiya lang talaga ako. So, ayan guys. Ngayon, ang gagawin ko is gawin na natin yung fresh. Ano yung anak ko? Gawin na natin yung fresh milk strawberry by Jaya-Kim. Huwag na nating sayangin yung oras. So, ayun guys, eto na yung ating strawberry. Medyo maliliit siya. Siguro last harvest na ng strawberry ngayon, kaya yung size niya ganito na. Pero, matamis naman. So, ayan, ang una natin gagawin, syempre, huhugasan natin yung strawberry. And then, sabi ni Jaya-Kim, ng ating sisi, 10 pieces ng strawberry yung imamash. So, ayan, i-follow natin yung kanyang stack. Sinulat ko dito sa tissue. Hugasan muna natin. So, eto na yung ating strawberry na hugasan ko na siya. So, since wala akong smasher na kagaya nung kay Jaya-Kim, hindi ko mahanap yung pang-honey ata yun. So, eto na lang. Meron ako nito. Pang ganyan. Pang-smash din naman to. So, ayun guys. Unang ginawa niya is chinap niya yung strawberry. Bali, hindi siya saktong 10 since sobrang liliit ng strawberry ko. Ang ginawa ko is 12 pieces. 12 pieces na strawberry. Korean size kasi yung strawberry ko. Charot. So, ayun guys. And then, i-chop muna natin. And then, smash natin gamit tong smasher. So, ayun guys, na-smash na natin yung ating strawberry. And then, sabi niya, ang sunod na gagawin is, ibuboil natin para makagawa tayo ng strawberry jam. Nahanda ko na rin yung ating mini kaldero. Ayan. Oh!
So, gagamitin natin itong whisk. Finally, nalaman ko na rin kung anong tawag dito. Thank you so much sa mga nag-comment. And yung kinurek ako, ito, whisk siya para mahalo natin. And then, maya-maya, pag medyo mainit na siya or kumukulo, lalagyan na natin siya ng sugar. So, ayun guys, nalagay ko na rin yung sugar. Medyo may hindi ako na smash na konti, pero okay lang yan. So, ayan. Antayin na lang natin siyang maluto and then mag-proceed tayo sa next step. So, ito yung gagamitin kong lalagyanan ng ating fresh milk strawberry. And then, ayan, time to put the syrup. Konti lang yung ginawa ko. And then, sa milk, ito yung gagamitin kong milk. Bingkure means smile. So, ayan yung meaning ng bingkure. Okay, finally, it's done. Hindi ko alam kung bakit na-mix na siya. Yung kay Jaya Kim, yung syrup niya sa baba, medyo nag-stable lang siya. Pero yung akin, nung nilagay ko yung ating fresh milk, medyo nahalo na siya. Pero by the way, sana maging okay yung kalabasan nito. Try na natin. I-mix muna natin or i-shake muna natin. So, okay guys, ito na ang ating fresh strawberry. Fresh milk strawberry. Ayan, mali-mali na naman ako. So, ang next step and final step, kailangan natin siyang i-shake, shake. Ipapatry ko dun sa dalawang anak ko since naghahanap na sila ng merienda. I think fit na fit to sa sandwich. So, ayun guys. Let's see the reaction. So, how's the taste? Strawberry. How about you? So, how's the taste? Give me. Huh? Yummy? Yeah. Do you want to drink? Chan! Drink. Okay. So, yeah. Do you like it? So, let me see your reaction. Yummy? Good? Saying good? 딸기 있어. Strawberry. 아직 보이세요? And guys, konti lang yung ginawa ko since kami lang naman tatlo dito ng mga anak ko. And I think nagustuhan naman nila. So ngayon, oras na para tikman ko naman. Masarap talaga siya. Hindi ganun katamis. So, ayan guys. Jaya Kim, sis, thank you so much sa pag-share ng recipe sa paggawa nitong fresh strawberry milk. Meron naman akong bago natutunan dahil sa'yo. So, ayan, mamaya isi-share ko din to sa asawa ko. So, ang next naman natin gagawa ako ng strawberry bread. Pero hindi tayo gagamit ng oven. Mag-steam lang tayo since alam ko naman nga, uulitin ko na naman, yung iba sa atin dyan, especially sa Pilipinas, wala tayong mga oven. So, steam lang tayo. Parang gagawa lang tayo ng puto. Ubusin ko lang to. Ang sarap niya. Hindi ako mahilig sa matamis. Kaya para sa akin, saktong-sakto lang yung lasa niya. Hindi ganun katamis. And then yung gatas, ang ganda ng combination. Sarap. Ubus na. Gawa ulit ako mamaya. So, ayun guys, mag-bake na tayo.